I-chismith natin ngayon si King Midas at ang kanyang golden tats. Ang theme song natin for tonight is Tats by Tats. Nagsimula ang kwento nang magkaroon ng drinking session o lambanog session itong sina Dionysus at Silenus. Si Dionysus ay ang god of wine and ecstasy at ito namang si Silenus ay ang kanyang tutor na matanda na, old man. Gustong-gusto ni Dionysus na kasama itong si Silenus sa kanilang drinking session sapagkat nagiging matalino si Silenus kapag nalalasing. Parang yung ilang sa ating mga kaibigan na kapag nalalasing ay nag-i-English na. Ito si Silenus, sa tuwing nalalasing siya, nagkakaroon siya ng prophecy and wise advice para kay Dionysus. Habang ongoing ang kanilang lambanog session, sinabi nitong si Dionysus na, "Uy, wait lang, excuse me Silenus, no, kukuha lang ako ng pulutan." Pagbalik nitong si Dionysus na may daladalang tokwat baboy, lechong kawali, ding-dong, ganon na kanilang pulutan nga, ay hindi na niya mahagilap itong si Silenus. So dahil nga matanda na si Silenus, nag-worry siya kasi baka kung saan mapadpad, baka kung saan napunta. Naghanap si Dionysus pero hindi niya talaga nahanap itong si Silenus. Samantala sa kabilang dako naman ay nagkakaroon ng celebration sa palasyo ni King Midas. Si King Midas ay representation ng isang king na mahilig sa festivals, celebrations, at kahit na overpriced na yung kanyang mga binibiling kung ano-ano ay hindi siya napapa-ombudsman. Itong si King Midas, for the go lang siya sa lahat ng celebrations. Wala siyang pakialam kasi nga, meron na sa kanya ang lahat ng mga bagay-bagay, lahat ng wealth. King siya naman habang ongoing ang kanilang celebration, sinabi niya na, "Hoy, wait lang yung aking roses." Kasi meron siyang rose garden. So sabi niya, "Punta muna ako sa aking rose garden." Mababaho na kayang, mabaho niyo na, amoy alak na kayang lahat. Kay maglanghap lang ako ng fresh air. Pumunta siya sa kanyang rose garden. May biglang kumislot. Nagulat siya. Dahil may nakita siyang nakadapa doon na matanda na halatang langong-lango sa alak. Amoy sumuka ng lambanog. Sa ibang versions ng Greek mythology, ang nakita ni King Midas ay isang satyr. Ganito ang itsura ng satyr, half man, half goat. So, accordingly, sa ibang version nga, ganun ang nakita ni King Midas. Pero, stick tayo doon kay Silenus. So, nung nakita niya si Silenus, sabi niya, "Oh no, kawawa naman yung matanda." Tinawag niya ang kanyang mga alipin para ipasok itong si Silenus sa palasyo. Pinakain siya, pinaliguan siya, binigyan siya ng kwarto, at talaga namang trinato na parang kapamilya itong si Silenus. Hanggang sa nausawan. Ano bang nausawan kasi? Hanggang nag-sober, baga naging hospitable sila kay Silenus, hanggang sa siya ay mag-sober. Nagkaroon ng kwentuhan ng dalawa. Sa kanilang kwentuhan ay nabanggit ni Silenus na, "Uy, kaibigan ako ni Dionysus na god of wine." Nagulat si King Midas, so sabi niya talaga, "So ako na pupunta doon sa kanyang palace at ako nang mag-i-inform na naandito ka kasi baka nag-worry yun, baka hinahanap ka." At iyon na nga ang ginawa ni King Midas. Umakyat siya sa palasyo. Pinuntahan niya ang palasyo ni Dionysus. Sa entrance pa lang ay namangha na siya na, wow, sobrang napakaganda, napaka-magnificent ng palasyo ni Dionysus. Nang makita ni King Midas si Dionysus, sabi niya, "Uy, Dionysus, yung friend mo na si Silenus ay nasa aking palasyo." So sabi ni Dionysus, "Oh my goodness, ang tagal-tagal ko nang hinahanap niyang si Silenus, nasa inyo pala. Uy, thank you naman at naging hospitable kayo sa kanya kahit hindi niyo siya kilala at talaga namang nung panahong yun lasing na lasing siya." At dahil nga natuwa itong si Dionysus, sabi niya kay King Midas, "King Midas, mag-isip ka ng isang wish. Gusto kong pag-isipan mo ng maiging-maigi ang iwi-wish mo at igagrant ko." So, naisip niya na meron naman na siyang flower garden, meron naman na siyang palasyo, halos meron na siya lahat. Naisip din itong si King Midas na, "Uy, kailangan ko pa ng riches, kailangan ko pa ng treasures, kailangan ko pa ng kayamanan kasi gusto ko talaga na ako ang pinakamayaman sa Phrygia." So, sabi niya kay Dionysus, "Dionysus, gusto ko, kapag may nahawakan ako, ay magiging gold." Sabi ni Dionysus, "Are you sure? Sure ka ba?" Ang sagot nitong si King Midas ay, affirmative. Yes na yes. So dahil si Dionysus ay wala nang magawa kasi nga sinabi na niya na isang wish lang, edi tinupad niya. At para ma-check ni King Midas kung talagang nagsasabi ng totoo itong si Dionysus, nagtatatakbo siya at bigla siyang huminto sa isang river. Kumuha siya ng isang stone at agad-agad na naging gold. So tuwang-tuwa siya. Mula sa pagbaba niya sa palasyo ni Dionysus ay lahat ng mahawakan niya ay nagiging gold. Pagdating niya sa kanilang palasyo, ang mga haligi ay hinawakan niya at lahat ng mahawakan niya ay talagang nagiging gold. Sabi niya, "Yay! Ako na ang pinakamayaman sa balat ng lupa."
Pero dahil sa katatakbo niya, dumating siya sa kanilang palasyo na gutom na gutom. Sabi niya sa kaniyang mga alipin, bigyan niyo ako ng food. Mahilig siyang kumain. Bigyan niyo ako ng food, lahat ng klase ng food kasi ako ngayon ay magse-celebrate. Pero, nung akmang kakain na siya at kakagatin na niya ang kanyang pagkain, ay munti ka na mag-crack ang kanyang mga ngipin dahil nga naging gold ang food. At sa di kalayuan ay nakita niya na tumatakbo ang kanyang alagang doggy. Pagbuhat niya ay naging gold ang kanyang alaga. So gutom na siya, wala na siyang alaga, pati yung kanyang rose garden ay naging golden na. So pumunta siya sa isang sulok at iyak ng iyak, narinig ng kanyang anak na princess. So sabi niya, Father, why are you crying? Sure. Sinisenya sa nitong si King Midas na, huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang lalapit sa akin kahit anong mangyari, ganun. Pero itong kanyang anak nag-alala at lumapit sa kanya. At instantly, naging gold si baby girl niya. So naiyak ang for the first time kasi naging gold na pati ang kanyang anak. Tumakbo ulit siya kay Dionysus. Sabi niya, Dionysus, ayoko na pala nito. Itong binigay mo sa akin na gift ay naging curse na. Ayoko na pala, please. Tanggalin mo na itong golden touch sa akin. Okay, dahil naging hospitable ka nga kay Silenus, hindi ko makakalimutan yon. In-instruct nitong si Dionysus si King Midas na pumunta sa river Pactolus. Doon siya mag-wash ng kanyang hands and everything para ma-wash away ang sumpa. At ito nga ang ginawa ni King Midas. Pagpunta niya sa Pactolus, doon siya nag-wash ng kanyang golden kineme. Kaya naman hanggang ngayon daw ay pinaniniwalaang ang mga rivers ay may lamang gold. Dahil kay King Midas, di umano. Ngayon pagbalik niya sa kanyang palasyo, nakita niya na, tumatakbo ang kanyang anak. At buhay din ang kanyang roses. Pati ang kanyang alagang doggy, So, naging very happy siya. Dumaan pa ang mga araw na nagkaroon ulit ng celebration sa palasyo nitong si King Midas. Tinawag niya ang mga gods and goddesses para umattend at umattend naman sina Apollo and Pan. Apollo is the god of music at ito namang si Pan ay isang satyr. Nagkaroon sila ng contest. Ang judge ay si King Midas. So, si Apollo versus Pan. Sabi nitong si King Midas, mas magaling pala si Pan kaysa kay Apollo kahit na god of music siya. Ikinagalit ito ni Apollo. Na-offend siya, girl. Sabi niya, kakaiba na ata yan. So sabi niya kay King Midas, siguro siguro maliit ang butas ng tenga mo kaya hindi mo narinig ng maigi yung notes. Well, bilang parusa dahil hindi mo na-appreciate yung music ko at mas prefer mo ang music ni Pan, ay bibigyan na lang kita ng longer na ears. Nagugat lang ito dahil nga hindi matanggap ni Apollo na nanalo si Pan over him sa music contest. At dahil nga na-offend itong si Apollo, binigyan niya ng donkey ears si King Midas. Itong si King Midas, sabi niya, oh no, hindi pwedeng makita ng kanyang mga alipin ng lahat ng mga tao sa Phrygia. Kailangan kong itago. So lagi niyang itinatago ang kanyang donkey ears pero hindi niya maitago sa kanyang barber. So, ang barber lang niya ang nakakaalam na may donkey's ears, itong si King Midas. Sabi niya dito sa barber, wag mong sasabihin na ganito ang aking tenga. Kung hindi, lagot ka sa akin. Nangako naman itong barber na hindi niya ipagkakalat yung nalalaman niya. Pero, dumating yung time na talagang hindi na siya makapagpigil. Chismis na siya. Aligaga na siya kapag may nakikita siyang ibang tao. Gusto niya tsumika pero naiisip nga niya baka patayin siya ni King Midas kapag inisplok niya. At dahil hindi na siya makapagpigil, pumunta siya sa isang lugar, kumuha siya ng pala at nagdig siya. Naghukay siya. At doon niya binulong yung secret na yun. Sabi niya, si King Midas may donkey's ears. Greek mythology, lahat ng mga imposible ay nagiging posible. Binaon nitong si Barber yung kanyang secret doon sa ground. Pero dumating yung panahon na nag-sprout yung halaman mula doon sa pinaghukayan ng secret. Ngayon, hinangin. Sa tuwing humahangin at hinahanginan yung leaves ng halaman na iyon, nagdi-disseminate yung chismis na, King Midas has ears of a donkey. Ganun. Kaya nalaman ng mga tao na itong si King Midas ay may ganoong ears. Si King Midas ay naging warning sa mga tao na hindi nyo pwedeng questionin ang mga gods and goddesses. At dapat i-appreciate sila lagi kasi kung hindi, alam na kung anong mangyayari sa kanila. So that's the story of King Midas and his golden touch and his donkey ears. Ganun!